welcome back to my channel. So for today's video, we are may tumatawad. Ate, nag-i-intro pa nga lang. For today's video, we are still here in Rome, Italy. And before lang ako umuwi sa bahay, nag-explore na tayo kaninang umaga, no? Before lang ako umuwi sa bahay, dadaan lang ako dito sa isang very cutesy neighborhood dito sa Rome. It's called Trastevere. Or I'm not sure if my pronunciation is correct or Trastevere, pero I think Trastevere. So, very cutesy neighborhood lang siya if you want parang mag-chill during the night, drink some Aperol Spritz dito, mag-inom-inom lang kayo with friends, or just tambay-tambay lang. You can consider going to this cutesy neighborhood called Trastevere. Pero, nag-walk lang kasi ako going here. Ang pinin ko Trastevere. Mali yung pinuntahan ko. Parang napunta ako sa tram station. So, I think if you're also coming here, i-google nyo na lang ito. Ito yung tamang, yan, Delia Longarita. Yan. Nung ginugol ko yon, tama na, nakapunta na ako dito sa ito nga cutesy na neighborhood. Saglit lang, I just wanna have a feel of kung ano ba yung neighborhood na to. Gusto ko sana mag-Aperol Spritz, pero you know, medyo ingat-ingat tayo sa mga alak. Nag-Aperol Spritz na naman ako sa Milan, natikman ko na. And then nag-beer na rin kasi ako kanina. So sabi ko, hindi na muna ang mag-alcohol. But if kayo, go for it. Kasi Aperol Spritz is very sikat dito sa Italy, no? And tomorrow kasi we are going to Vatican City. Maaga ako gigising tomorrow. So hindi rin ako masyadong magpupuyat today. So mabilis ang lang tayo. Mabilis ang browse muna tayo. Browse ano to, libro? Yan. So may mga cutesy restaurants lang. And then may paparol si Mayor. Oh. Kita niyo yung taas, no? Yan, may mga cutesy na shops around if you want. Some restaurants. Ayan. No, parang ang datingin niya is parang old town. Ayan, may mga bilihan din ng Saldi. Lagi ko nababasa tong Saldi. Ayan, dami nilang shoes. Different types of boots. Ayan, may mga burger shops na inom-inuman. Parang chill vibe lang siya, no? Ayan siya, parang may mga vandalism. No? Ganyan yung peg niya. More on parang artsy. Siguro kung gusto niya ng mga picture na parang, ayan, may mga ganyan-ganyang sulat. Tapos sa banda naman dito, alfresco dining, bars. Magkano mga presyo? Para lang alam nyo. Ayan, not bad na. Ay, bad pala. Mga 16. Ayan, 16. Meron din namang 5. Ayan, 12, 14. Around that range, no? Mga starters pa lang nun. Pizza, okay, same lang yung pizza nila. It's also mga around 12. So, parang almost same lang nung kinainan natin kaninang umaga. Nung mga ganun din yung pizza nila. Around 12, 13. So, siguro mga, magkano yun? 700, 800. Yeah. Pwede na rin. Pwede na kasi ang napansin ko dito sa Italy, ang serving naman nila medyo nakakabusog. Especially sa pizza, no? Hindi ko talaga in-expect yung pizza na yun. Ang laki pala ng serving nila dito sa pizza, guys. So, isang pizza lang, solved ka na. Alam mo yun, mabubusog ka na talaga. Ayan yung sinasabi ko na sikat na drink, aperitivo or Aperol Spritz, ganun. Ang classic is 15. Magkano yung 15? 900? Parang mahal yun. Sabi nila mga lang, minsan ang Aperol Spritz mga nasa mga mura lang. Or baka social yun. Alam, meron pala akong welcome drinks. Sa hostel namin, sa Rome Hello Hostel, di ba? Na sobrang love ko yung hostel na yun, ang ganda. Meron pala akong welcome drinks. Hindi ko pa na-claim. So, claim ko na lang bukas. Pwede siya ma-claim from 5 to 7 p.m. yata, ganun. So, may bar kasi dun sa hostel. You can do that. Actually, sa Milan, Italy, di ba dun tayo galing kahapon? Meron din akong welcome drinks. Hindi ko na-claim. Hindi ko na-claim yung nakalimutan ko. So, usually, yun lang yung maganda dito sa Italy, no? Pansin ko, sa Milan, ganon. Dito rin sa Rome, yung mga hostel nila merong welcome. May welcome drink. So, mamimili ka kung soda, beers. I'm not sure kung pwede yung Aperol Spritz. Baka. Guys, kung mga friends kayo, pwede. Ay, may gelato. Gelateria. Pero bukas na ako mag-gelato. Ayan, no. Uso yung mga paapoy kasi malamig na yung panahon, no. So kung gusto nyo nang hindi kayo masyadong nilalamig, ayan, may mga paapoy si Mayor. Alam mo yung mga Italian na yung babae, mga Barbie, no? Parang feeling ko sa babae, Italian yung mga
Ay, end na ba yun? Kung sa babae, 4 pa lang naman yung napunta akong European country, no? Spain, France, Switzerland, and Italy. Kapag sa mga babae, parang Italian yung mga, kung magiging straight ako, Italian yung mga bet ko. No, mga Barbie, parang may make-upan. May make-upan mo pala. No, parang Barbie doll sila eh. Sa mga lalaki, wait lang, parang lahat kasi parang lahat kasi gwapo. Sa ang bansa ba? Spain, gwapo din yung mga Espanyol. Mga gwapo din yung mga taga Paris eh. Gwapo rin yung mga Italiano. Nahihirapan ako guys. Parang kahit parang kahit Switzerland, marami din gwapo din eh. Kasi ako sa Switzerland sa McDo, kung naalala nyo yung crush ko yun sa McDonald's. Nahihiyala akong videoan guys, pero ayan yung mga dinaanan ko na yan. Yung mga babae talaga parang lahat, every babae sa kada table Barbie. Sabi ko, ang gaganda nila. No? Kung naging straight ako siguro na ako, parang crush ko na sila, ganun parang Italy is for me because yung mga chicks dito yung mga gusto ko, yung mga Barbie. No? Barbie sila dito. Hindi ko ba alam ba't bigla ako nagkaroon ng interest na parang lagi ko nang tinitignan yung mga Italian na babae. Nagsimula kasi yun sa Milan, no, sa hostel namin. Yung front, yung Barbie na naman to, ayan, naka-black Barbie na naman yan. Yung sa front desk namin, tapos parang may kulay pa yung buhok niya, yung parang blonde pa yung kulay ng buhok niya. Tapos yung face niya, sabi ko lang, Barbie doll si ate. Tapos parang after nun, lagi ko nang tinitignan yung mga babae. Magaganda nga sila guys. Italian. So yung mga straight dyan, kung gusto niyo ng mga magaganda sa Europe, Italy. Kung gusto niyo ng mga gwapo, lahat. Sorry. Cutesy din yung Rome during the night. Ayan, may mga tinda lang dyan na damit. Ayan. Square. Charan. Ayan. Maglalakad lang ulit ako pa uwi sa bahay. Sobrang layo ng lalakarin ko. 40 minutes. Pero ewan ko, pag ganito kasing panahon na malamig, tapos ang dami mong nakikitang mga interesting lang, mga shops around, hindi ko naman walain yung oras sa paglalakad ko. Palaban din ba yung mga damit nila? White mood. Kita ka lang dyan ng mga damit nila, ganyan. Charan! Magkano? Ay, yung mga presyo guys, merong 173, medyo mahal, may 90, may 200, 12,000, ang mahal na. Baka naman kasi mga designer clothes yan. Baka mga ganun, designer clothes, kaya medyo mahal. Ito naman na mga winter clothes nila, up to 50% off. Diba? Forma. Oh my gosh, Carrefour, diba yun yung grocery store sa Spain? Diyan ako nag-grocery. Okay, sikat ba siya sa buong Europe? Ayan grocery store din siya. Gusto mo bili tayo ng something? Bibili nga ako ng parang water and fruits. Para malaman na rin natin kung magkano yung kanilang mga presyo dito. Okay, so yung kilo siguro, kilo ng mansanas is 2.19 euros. Ano pa yung gusto nyong malaman na presyo? Orange is 2.98. Isang ganito, 2.9. Ay, ang dami na ang mura lang, no? Kasi magkano lang yan, 180? Wala pang 180. Tapos ang dami nitong orange. Ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. 10 na peraso na. 10 na peraso, 180. So, ang isa mga 18 pesos, no? Not bad, no? Pwede kayo mag-grocery kung matagal kayo dito or kung pamilya kayo. Bili na kayo ng isang ganong orange, diba? Tapos kakainin nyo. Madami kasi kayong maghahati-hati. Pero maganda yung kitchen namin sa hostel. Pwede akong bumili ng prutas, tapos meron kaming ref, no? Pwede nga ako magluto-luto, pero wala lang akong oras. Or hindi lang ako magaling. Hindi pala ako marunong magluto. I forgot. Ito naman yung mga biscuits and chocolates. Grabe yung isang ganito, 2.30. Parang kapresyo niya na yung 10 na peraso na orange, no? Or mura talaga yung prutas dito compared sa mga ganito, no? So magprutas na kayo. Healthy na kayo. Kasi ang dami na ng orange, tapos parang kapresyo lang siya ng isang ganito. Pero kung gusto niyo mag-try, go. Yung mukhang masarap. Huwag kang mahulog, wala kang pambayad. Ang dami mga biscuits, no? Pack, madami na to. Pang isang linggo nyo na yan. 2.79 lang.
pwede na, no? Gusto nyo lang bumili ng soft drinks, ito lang. Coca-Cola. Ano pinagkaiba ng 3.45? 0. Ilang peraso yun? Ayan guys, apat na peraso. Hala, 3.45. Pero parang pwede kang kumuha ng pang isa-isa kasi may nagbutas dito. Oh, ito mga drinks. Oh, cocktail. Oh, ang mura lang, 1.8. Kesa mag-Aperol Spritz ka na mahal, magganito ka na o sa bahay na kayo mag-inuman. 1.80 lang ang laki ng bote. Ayan, mga monster drinks, 1.6. Sige, let's go to the chips. Ayan, yung mga ganito, 2.1. So, mga 130, ganyan. Pio Gusto. Oh, diba? Iba, wala ba dito mga piatos? Wala, no? Iba yung kanilang mga ano dito. Mga ganyan. Picadora. The Explorer. Charik. Crack Rock. Ayan. La Patatin. Original. Guys, ang nabili ko doon sa Carrefour is itong mga oranges. Yung mas maliliit na lang yung binili ko kasi masyadong madami yung 10 pieces na malalaki. Ito 7 pieces na medyo maliliit na orange. 1.4 euro. So mga magkano yun? 85, 9, mga ganon. Not bad, no? 85, pang snack ko na to ng mga few days, no? Dalawa isang araw. O, diba? 7 to eh. May isang araw na 3. Para mabot sa 3 days ko dito sa Rome. No? Not bad, no? Makakatipid na kayo sa mga grocery. Hindi naman kayo magugutom dito sa Europa, guys. Maraming mga grocery na affordable. At especially mga fruits, no? Affordable yung mga fruits. Parang feeling ko nasa Philippines lang ako. Guys, I'm back na here sa aming beautiful hostel, diba? Ito yung aming parang outdoor area. Kakain lang ako ng isang orange. Tapos maglalaba ako, guys. Kasi yung mga mga pangloob ko, yung mga heat tech ko, nagamit ko na lahat. Kailangan ko na talaga maglaba. Buti lang merong magandang laundry dito na 4 euros each. Baka another 4 euros for dryer. 4 euros for washing and baka 4 euros din for dryer. And gusto ko lang i-flex ulit yung aming hostel kasi super love ko to. It's called Rome Hello, no? Ayan, ito yung outdoor area. That's the front desk. Na-tour ko na naman kayo sa last na vlog, no? Dun sa taas, ayun yung parang common area. Pwede ako magtrabaho later mamaya. Magta-transfer ako ng mga videos sa files for my editor. This is my room in dito sa area na yan. Yan yung hostel area. But marami din silang mga rooms sa taas. Pwedeng mga family rooms if marami, kayo, pamilya. Yan. Guys, so far my favorite hostel in this Europe trip, no? Rome Hello. You can book that on Klook using my code Marvin sa Klook. Okay, maglalaban ako. So guys, currently dalawa lang yung washing machine and then dalawa lang yung dryer, but meron pang dito. Ito ba siya? Meron pa parehas eh. Sige, mamaya na lang tayo maglaba. And guys, wala nang naglalaba dun sa isa. So I'm gonna wash. So, ang i-wash ko lang naman, syempre baka makita yung mga underwear ko. Underwears, yung mga heat tech, yung mga pantalon ko. Pero yung mga jackets ko, hindi ko na muna siya lalabahan kasi guys, mahirap matuyo or kailangan mga dry cleaning lang yun, di ba? But I have 8 jackets naman for 35 days. So, yung isang jacket, usually sinusot ko siya ng mga 4 times. Okay lang kasi, nahulog. Winter naman, like hindi naman, actually wala nga masyadong amoy. Yung mga labahan ko wala siya masyadong amoy kasi hindi ka naman pagpapawisan dito or winter naman, but labahan lang natin kasi baka mga tirin ako eh. Yan, tsaka sakto. May laundry sa hostel. My favorite hostel so far. So yun guys, ang bayad ay 4 euros for washing and then 4 euros for drying. So parang 8 euros lahat. And then, coins lang. Kaya nagpa-coins pa ako. I'm so happy, super productive ko tonight guys. Natapos ako maglaba, tapos yung mga files ko na hindi ko ma-transfer kasi hindi kaya ng wifi sa ibang hostel. Na-transfer ko lahat. Sobrang lalaki ng files ko. Buong Switzerland vlog ko. Na-transfer ko kasi super bilis ng wifi dito guys. Nakapag-multitask ako, nag-transfer ako ng files while naglalaba, tapos nagre-review ako ng vlog. I feel so productive tonight guys. Highly recommended talaga yung hostel na to guys. Ang name is Rome Hello. And of course, you can book on Klook using my code Marvin sa Klook. Diba? Bentang-benta sa akin yung hostel na to. This is what I like. Fast wifi, may mga laundry. Ang ganda ng common area. I love it. Hi guys, lunch muna ako. Nandito ako sa kitchen ng hostel natin.
lunch for today. Nakakainis kasi dun sa kusina mayroong nagluluto, tapos nagluluto siya ng bacon, egg, noodles. Amoy na amoy ko, sabi ko parang ang sarap naman ng breakfast niya. Kasi dito sa hostel namin, still here sa Rome, hello, no? Pwede kayong magluluto. Ba't ako? Ito, nabili ko kasi ito kagabi. Sabi ko, kakainin ko na ngayon. So we're gonna eat. Ay, shucks, naiwan ko yung bag ko. Naiwan ko yung bag ko sa kusina. Kaya, di ba, pwede ka magluto dyan. Ang itinerary natin for today, number 1 is Vatican City, di ba? Number 2 is the Colosseum. Hala, may note pala ako dito na book in advance or book a tour kasi mahaba yung pila. Hindi ako nakapag-book ng ticket. Nabisi yan mo ginawa ko kagabi. Nag-transfer ng files. Nalimutan ko. Number 3 is St. Peter's Basilica. And number 4 is Ponte Umberto II. So, ayan, dito lang tayo sa Rome for today. Iniisip ko kung mag-Florence ba ako. Kaso naisip ko yung biyahe papunta 2 hours, tas 2 hours. Parang 4 hours na ng araw ko. Magba-Vatican pa ako. Parang feeling ko paguran na siya. Sabi ko, sige. Although maraming nagsasuggest sa inyo na mag-Florence ako. Sabi ko, sige, pagbalik ko na lang, tsaka na lang ako mag-Florence. Siguro mag-spend ako ng more time pagkabalik ko talaga. Kasi medyo mabilisan lang yung pacing natin. Sabi ko, sige, mag-Vatican City lang ako today. So, hala, paano kaya yung ticket? Check ko kung may mabubook pa akong ticket. Pero, most probably, hindi na ako makakapag-book ng same day ticket. Baka doon na ako bibili sa mismong entrance. See you later. Hi guys, so we're on our way to Vatican City, which is the smallest country in the world, no? It's an independent state dito sa city of Rome. So bansa siya na nasa loob ng isang city ng Rome. So from my hotel, I researched, it's 31-minute travel time, around 10-minute walk and 20 minutes bus yata to. So mag-walk daw tayo ng 2 minutes and then there's a station here. Bus yata to. Paano kaya? Magbabayad na lang ako ng cash siguro. Guys, sabi ni Google, bus number 64. Ayan, bus 64. So 12 stops. Tapos nakita ko dito, meron ditong bus number 64. Ayan. So pila na lang tayo dito sa mga nakapila. So yun guys, sumakay tayo ng bus. So sa bus nila pwede kayang magbayad using yung credit card, debit cards. Parang tap and go ka lang. Itatap mo lang, tapos go ka na. Pero in our case, ayaw gumana nung sensor. So marami na kami nag-try. Parang 3 kami. Mga foreigners din lahat. Yung una, credit card, tapos ayaw gumana. Tapos pangalawa, credit card. Tapos ako, tapos parang pinabayaan na lang ng bus driver kasi baka nagloloko yung terminal nila. Pero ganun dito, pwede lang yung debit card or credit card. But kami, since hindi gumagana, hinayaan na lang. Basta hindi naman kami pinaalis sa bus. Ganun. And then, madali lang yung bus nila kung ano nga sa Google. Tapos makikita mo naman may mga bus stop. And then, i-ano mo lang sa Google kung anong stop na. Nag-a-announce naman kung ano na yung next stop. Madali lang. Oh my gosh, mapapasok na tayo sa Vatican. Ito na ba yung Vatican? Saan ba yung ano? Saan yung linya? Pag tumabak pa ako dyan, Vatican na. Basilica, yun yung dome. Wala akong ticket. Sana may mabilhan tayo dyan. Saan kaya yung ano, border? Gusto kong tumapak sa border. Dito, Vatican City, Italy. Vatican City, Italy. Diba, oh? In just few seconds nakapunta ka sa dalawang bansa. Vatican City, Italy. Guys, pasok na tayo sa Vatican. Nakapanood ko lang to. Guys, Vatican City. Wow. Nandito kaya si Pope Francis. Grabe. Ang ganda ng structure. Yun o, meron silang mga ganun-ganun. Poste-poste. Fountain. Wow. Napapanood ko lang to. Vatican City. Guys, finally we're now here in the smallest country in the world.
Vatican City! Woo! So, wala akong ticket. Wala akong ticket. Sige, explore muna natin dito sa lab. Lawak na pala mo. Ano? Pare ba siya? So, since siya yung smallest country in the world, siya din yung may pinaka-smallest na population. Around 800, mga ganun lang. 800 lang yung nakatira dito sa Vatican City, guys. But they also have their military, but the smallest also in the world. Pero dito daw sa loob ng Vatican City, wala kang... Pero meron silang sariling post office dito. Pero wala silang hospital yata, ganun. So if manganganak ka, kailangan mong lumabas. Doon ka mapapanganak sa Italy. Unless parang bigla na lang lumabas yung baby, dito siya napanganak sa Vatican City. Wow, napapanood ko lang to nung bata pa ako. Tapos diba, lagi itong fini-feature sa TV, Vatican City. Ah, ito na pala siya. Wow. Ayun guys, nag-book pa ako sa Klook ng parang ticket for the Colosseum, for the Vatican City. Nakabook pa ako, 11:44 na ngayon. Ang next kong binook is 1 PM. Nakabook pa ako, pero yung Colosseum, yung pupuntahan natin na next, wala na talaga, sold out na talaga siya for the day. Hindi ko na siya mabook, pero at least ito, nakabook pa ako. Nice, meron na tayong ticket dito sa Vatican City. Magkano ko ba siya nabook? Mga around 3,000 plus guys. Ang included na doon ay, check ko, yung inclusion guys, Vatican Museum, Sistine Chapel, tsaka Pantheon, fast track ticket. Guys, you can also book your tickets sa mga activities nyo on Klook using my code Marvin sa Klook. So tara guys, magtatanong lang ako kung saan ko mariredeem ito. Volantaro. Pwede ba ako ano ba, excuse me? Sorry. May I ask where can I redeem my ticket? Vatican Museum. Yeah. You have to go over the exit over there. Okay. Around. Go around here? Yeah, that's that side, that way, over the arc. Okay. Thank you so much. And Huy, wala pa yata ako sa Vatican City. Bida-bida ako. Kasi nagtanong ako doon kay kuya, sabi niya, you have to go to Vatican City. Tapos, i-walk ko pa daw dito. Tapos, gaganon daw ako. Tapos, chinek ko sa mapa. Ito yung Vatican City, yung parang green yata, no? Or lake yan. Nandito pa lang ako eh, oh. Nandyan pa lang ako. Tapos, maglalakad daw ako pupunta dito. Nagbida-bida pa naman ako kanina na Vatican City, Italy. Vatican City. Mali pala. Hindi wala. Nasa Vatican City na ba? Kasi parang Vatican City na yung itsura nito, oh. Di ba? Hindi pa ba to? It's a prank. Wait lang. Guys, may mga ref magnet dito. 1 euro lang, no? Mura lang yung ref magnet dito sa Italy. Ba't ganun? No? Siya yung pinakamura so far. So guys, pina-follow ko si Google Maps, no? Pero whenever papasok ako sa isang way, laging may guard sinasabi na hindi pwedeng pumasok dito, merong other way, ganun. Siguro, I'm not sure kung meron silang mga under construction, ganun, yung mga saradong daan. So medyo pina-follow ko yung route ni Google, pero paiba-iba yung sinasabi ng guard. So nagtatrust na lang ako sa kanila. Sabi na naman ng guard, dito daw ako dumaan. So hopefully, this is it na. Ito na yata yung wall. Ito na yung wall ng Vatican City, and hopefully after this wall, yun na yun. So guys, yun sa likod ko, yun yung pila ng parang entrance without ticket. So mas better talaga if you have ticket kasi meron kayong separate entrance, and then medyo mahaba yung pila doon. So ito parang fast track, makakapasok ka kaagad, no? Kasi if pipila tayo dun, it will take much of our time. But ayun nga, mga around 3,000 pesos nga lang siya guys, or 3,000 plus, magkano yun. Pero tatlo na naman yun, Vatican Museum, Sistine Chapel, at Pantheon. So yun guys, nakausap ko yung guard. Ito pa lang sa Klook booking, kailangan ko pang i-redeem yung parang physical ticket. Pero sabi niya, ayun, meron daw orange flag, may flag ng Klook doon. Sabi niya i-redeem ko, and then babalik tayo dito. Ang gwapo ng guard. Yung office ng pagre-redeeman mo. Tapos ayun yung papapasukan natin, yun yung parang gate ng museum. So yun guys, we were able to enter na the Vatican Museum. So ito, binigay na yung ticket sa amin, yung parang paper ticket.
Tapos meron na rin nag-assist from someone doon sa pinagre-redeeman ng ticket. In-assist niya kami para mas malapit kami doon sa guard. And then parang priority access na, mabilis makakapasok. I think yun naman talaga yung binabayaran mo sa ticket na to. It's more of yung express pass, no? Kasi ang haba ng pila ng mga walang ticket, matatagalan talaga kayo. If wala kayo masyadong oras, medyo may hirap. Isang buong araw nyo baka, isa lang mapupuntahan nyo, di ba? Sa tagal ng pila. And then, ayan yung... I'm not a museum guy, no? I'm very, vocal, even before pa sa mga trips ko sa Japan. Di ba? Hindi talaga ako ma-museum na tao. But, I try naman, for example, kapag may mga tours, di ba, at may museum, I still try to appreciate yung beauty. Ayan. Ang pinaka-famous daw dito na parang papupuntahan is yung Sistine Chapel. So, itong ticket na to, it will allow you to visit all the museums here, all the rooms. So, if mahilig kayo sa museum, you will like it. Ha? Paikot pala siya, paikot na pataas, gano'n. Tama na rin pala dito sa ticket yung pupuntang The Pantheon. Di ba pupunta tayo sa Pantheon kagabi pero hindi tayo nakapasok. Kasama na siya sa ticket. Tapos pinapili nila ako kung kailan ko gusto pumunta. Sabi ko, sige bukas na lang po ng umaga. Pero hindi ko sure kung makakapunta pa ako bukas ng umaga. Pero kasama na kasi siya sa binayaran. Actually, mas na-appreciate ko ang museum if merong tour guide. Kasi parang mas ine-explain nila yung history, kung bakit ganyan, ganyan. So, doon ako nagkakaroon ng appreciation once nalaman ko yung history. Pero if you're into arts, di ba? Collectibles, maybe this is something na you will enjoy. Pero ako sabi ko, sige pasok na nga ako sa Vatican Museum kasi in my entire Europe trip, never ako pumapasok sa mga museum, di ba? Kapag feeling ko alanganin na yung oras ko, yung museum yung tinatanggal ko sa itinerary ko kasi I really just enjoy walking outside, like walking in the city, trying their food, and people watching. But since sabi ko, sayang naman nag-Europe ako, hindi man lang ako museum. So sige, let's visit this Vatican Museum. So over 70,000 yata, over 70,000 pieces and mga arts yung nandito sa museum na to. But not everything is naka-display. Around 20,000 lang yata yung di-display nila. At yung pinaka-famous nga dito yung Sistine Chapel kasi dinesign siya ni Michelangelo. Ay! Si Michael din yung nag-design kagabi, di ba? Oh, so mahilig siya sa mag-design ng mga museum. I think yung ceiling ng Sistine Chapel, yun daw yung famous dito eh. Medyo interesting yung kanilang mga ceilings, oh. Oh, di ba yung ceiling nila ma-arte. Ma-artwork. Then on this side din, look at their ceiling, guys. Oh, parang yung sa Magellan's Cross. Sa Cebu, di ba may ganito? Oh, grabe yung cabinet, no? Parang pang social na cabinet. So you can visit all the rooms. Sobrang dami doon ng rooms. Ay, kasi may harang, which means I cannot go inside. Oh. Ayan guys, meron din outdoor area. Kagaya na may tour guide. Mas gusto ko pag mga ganito, mas gusto ko talaga may tour guide para mas naintindihan ko yung mga nangyayari. But again, I forgot to book. Nakalista siya sa notes ko na book in advance, ganon. I forgot to book. Ba't ba hindi ko siya naisip kagabi? Minsan kasi I'm so occupied with a lot of naglaba ako kagabi, tapos nag-edit ako, ganyan. So parang nabusy ako kagabi. Nawala sa isip ko na, shucks, wala pa pala akong ticket ng Vatican. Tapos pagkagising ko kanina, tsaka ako na lang naisip na wala pa akong ticket. But it is what it is. Let's just enjoy na nandito tayo. May restaurant dito. Kumain. Parang gusto kong kumain tuloy. Ayan o, may restaurant sa loob ng Vatican City. Diba, para ma-tick off mo siya sa bucket list mo. Nag-lunch ako sa Vatican City. Diba? Bistrot. Tignan nyo to. Interesting. Ano yan? Made up of... Ano yan? Parang bato ba? Bato. Bato na parang krinak-crack nila. Tapos binagyan nila ng bakal. Amazing. Parang natakam ako sa pagkain nila. No? Ayan o, yung pancake nila 12 euros guys. Pero malalaking pancake naman yata ganun. Tapos meron din silang lasagna, burgers, gelato, bacon. Kaso kumain ako ng mansanas saka orange eh.
Yun na ba yung lunch ko? Pag-iisipan ko. Parang gusto kong kumain. Sige, kakain ako para masabi ko, ako, nag-lunch ako sa Vatican City. Wala pa nga tayo na-explore, kumain na tayo. Ano ba yan? So yun guys, nag-order lang ako ng sandwich or ano ba to? Parang bread with some egg and tomato and basil and then hot chocolate. Akala ko kaya ko yung mansanas saka orange lang na lunch. Hindi ko pala kaya. At least healthy naman yung orange saka apple. Ito na yung lunch ko guys, yung sandwich and hot chocolate. Ganun muna tayo kasi parang feeling ko kulang yung energy ko. Chocolate. Gusto ko yung hot chocolate. Ano na nga ba yung parang sa Philippines? Yung parang Swiss ba yun? Swiss choco. Yung parang pag tinitimpla mo super chocolatey. Parang ganun siya ito. Let's try their sandwich. Welcome, by the way. Fairness guys, sa egg nila walang egg yolk, no? Parang white lang lahat. Pati itong kinain ko wala din, no? Meron ba? Wala, no? White lang. Okay guys, back to the museum. Ayan, no? Ay, ang cute. Pwede ko ba silang tawagin cute? Hindi naman bastos yun, no? Bastos ba yung cute? Ayan, no? Pero parang nakaano sila. Nakahubad usually, no? But it's a form of art kasi talaga yata, no? A form of self-expression. Ito, mga babies. Ay, bakit mo pinakita? Bakit nakahubad, no? Ano kaya yung essence nung lahat ng ano dito nakahubad? Mayroon ba silang mga gustong iparating? Siguro gusto nilang sabihin na freedom of expression. Or parang don't be afraid to show your real self. Gumawa tayo ng sariling interpretation kasi wala tayong tour guide, no? Ano kaya yung gusto nilang iparating sa video na baka ganun, no? Don't be afraid to show you. Alam, may group tour dito. Hindi naman siguro nila mahalata kung biglang sumama na lang. Mas makikinig na lang din ako sa history para ma-share ko sa inyo, ha? Ay, hindi English guys. Hindi natin maintindihan. Makakalibre na sa makakalibreng tour na sana tayo. Hala, nabigyan ko tuloy kayo ng idea. Pag wala kayong tour guide, tapos ticket lang, no? Pag may nakita kayo, makijoin na lang kayo. Huwag lang kayo masyadong lumapit. Yung kunyari, nakaano kayo sa mga statwa, nakatingin kayo. Pero nakikinig kayo para malaman nyo yung history. Ayan, no? Ba't kaya ganun, no? Lahat talaga nakahubad. Ang ganda ng ceiling, look. Ay, wait lang. Speaking of hubad-hubad, bigla ko lang naalala. Ang Rome pala, siya yung parang dito nagsimula yung mga herbal bath, yung parang mga bath houses, mga saunas, ay hindi yata sauna, more on mga bath houses, mga spa, ganun, mga spa. Dito talaga siya nag-originate sa Rome. Bigla ko lang naalala kasi nakahubad. Diba usually pag nandun ka sa mga bath houses, usually nakahubad, no? Search ko na sa Google, sabi ko bakit nakahubad yung mga statue dito sa Vatican Museum. Sabi niya na ancient Greek and Roman art and culture embraced nakedness and worshipped human anatomy. So before, actually dati nga daw parang lahat to nakahubad na, pero
Yung iba kinover na ng mga leaf. Kasi parang siguro yung Catholic Church din parang hindi nila paano ba? Medyo kinokontrol nila yung expression of art. So yung iba medyo covered. Pero dati kasi siguro yun yung art ng ancient Greek and Romans. Guys, hindi ko pala nasabi kung magkano yung binayaran ko sa kinain ko kanina, no? Yung parang hot chocolate and sandwich. Magkano? 12 euros. Mga 700 something. 700 plus pesos. And guys, may nakita ko nung araw ng Capella Sistina. Yan na yung Sistine Chapel, no? So maybe dire-diretsuhin lang natin dito. Okay, Sala Rotonda. Marami lang silang mga rooms, no? Papasok-pasok ka lang. Ay! Sorry. Marami lang silang mga rooms. Papasok-pasok ka lang. Tapos, ayan, may mga ano na dyan. Di ba? Maganda yung mga ceiling nila. Ayan. Ano yun? Yung nasa gitna. Ayan, no? May marong malaking ano sa gitna. Ano ba yun? Yung naiisip ko sa kanya yung anuhan ng tubig. Di ba sa simbahan may parang ganon. Tapos kukuha ka ng konti tubig. Tapos yung parang magaganon. Yan ba yun? Pero malaking version lang. Hindi ko pa rin makita yung Sistine Chapel. Famous kasi yung Sistine Chapel kasi yung ceiling, si Michelangelo yung nagpaint nun, di ba? Pero even though hindi pa to yung Sistine Chapel, yung mga ano palang ibang rooms, magaganda na yung mga ano nila, ceiling nila. So you can look at the floor, no? Marami silang mga pa-artworks. If tama yung pagkakarinig ko kanina sa nag-a-assist sa amin, sabi niya na yung Sistine Chapel is the last room. So if that's the case, parang mafo-force ka talaga na daanan lahat ng room, which is nice, no? Kasi lahat ng klase ng rooms makikita mo. And then yung pinaka-last, I think, the Sistine Chapel. Hey good guys, ang ganda rin ito, oh. Ang gaganda ng mga ceilings nila. May mga wall arts. Ayan, no? Guys, tignan nyo yung wall art, no? Ang ganda. Tapos may mga walls. Yung mga ceilings. Oh. Ang ganda, no? Guys, para siyang maze. Parang ang dami yung pagdadaanan na room bago mo mapuntahan yung Sistine Castle. Tapos bawat room may kanya-kanyang pakulo. Pag nawala ka dito, parang ang hirap bumalik. No? Ang daming paakyat, pababa, maze siya, no? Super dami ng room. Wala pa rin ako dun sa Sistine Castle. Parang feeling ko ang dami ko ng pinagdaanan ng mga rooms, pero wala pa rin. Nasa pinakadulo at parang siya yung pinaka-main. Wala to. Nagsalita. Parang siya yung pinaka-main attraction dito sa museum. So dapat siya yung pinakahuli. So yan guys, parang yung Sistine Chapel, siya yung main event dito sa museum. But hindi ka wala pwede mag-picture doon or mag-film, no? So pag kakadating mo, ang daming security na nakatingin and no taking of photos, no videos. Parang kailangan mo talagang pumunta dito para mo makita siya. Ayaw nilang ipagkalat yata sa social media or something like that. So, may isang nagtry, nagtangka siya mag-picture, tapos kinall out talaga siya. Ma'am, no taking photos. Ganun siya. So, parang very strict sila. Ang daming security, so nakakatakot. Gusto ko sanang pero hindi makikita nila kasi ang daming nakabantay. So, parang yun yung main event, no? Kasi yung ceiling niya, super taas ng ceiling. Parang siya yung may pinakamataas na ceiling sa lahat ng rooms dito, no? So, si Michelangelo yung nag-paint doon. Tapos, inisip ko, paano niya na-paint sobrang taas nun? So, gumamit pala sila ng parang scaffolding, no? Tapos, nakatayo lang daw siya. Nakayatayo siya habang nagpipaint, no? So, ang ganda ng mga painting niya, in fairness naman sa kanya, no? But I think marami ng mga picture ng Sistine Castle sa social media. So, maybe we can just insert a photo here ng kanilang parang ceiling. Kasi ayaw nila mag-picture ka mismo doon. Pero marami naman actually, marami nang sa online. Marami naman nakakalat. So, you can have lang an idea kung anong itsura doon. Guys, dito sa loob may mga tinitinda na sila. Mga rosaries, mga magnets, keychain. Kaso nakita ko yung magnet nila 7.5 euros. Sa labas, di ba kayo nakita natin 1 euro? 1 euro lang dun sa may labas.
So, doon na lang ako bibili sa may labas. Pero if you want, pwede dito na kayo bumili sa loob kasi mas mahal nga siya dito. Guys, we just finished exploring the Vatican Museum, no? So parang I spent around 3 hours siguro, no? Oo, mga around 3 hours inside. Pero kung syempre mas i-appreciate nyo siya ng mas matagal yung art, it will take you more time, no? And then, bear in mind lang na ang daming stairs. Ang daming stairs paakyat, pababa, pa-maze. So, if, for example, may mga kasama kayong elderlies or mga bagets, mga bata, baka magrereklamo sila dahil ang daming stairs and then ang daming akyat baba, ganun. So, consider that if you want to visit this museum. Ha? Okay, for our next stop, saan na tayo pupunta? St. Peter's Basilica or Colosseum? Yun guys, chinek ko mas malapit yung St. Peter's Basilica. So, doon na lang muna tayo. 12-minute walk. Tapos dito pala sa labas, bibili lang ako ng mga ref magnet. Actually, may Pilipino ako nakita kanina dyan. Sabi niya, daanan ko daw yung tindahan nila. May nagtitinda sila dito ng mga rosary, ganon. Nakalimutan ko kung saan niya. Tinuro niya kanina kung saan banda yung store nila. Sana maalala ko pa. I-check natin yung tindahan nila dyan. Tama naman pala ako. Vatican na yung kaninang dinaanan natin. Sabi ko, Vatican City, Italy, gano'n. Vatican na pala siya. Yun na pala yung St. Peter's Basilica. Yung nakita natin kaninang malaking church. Guys, yun na pala yung St. Peter's Basilica. Kaya pala may dome. Diyan tayo nanggaling kanina. Dito ako nag-enter. Hey guys, St. Peter's Basilica. So this is the largest church in the whole world. Tapos yung dome, nakikita niyo yung dome sa taas yan. Dinesign din yan ni Michelangelo. Parang maraming si Michelangelo dito sa Italy, no? Kung sa Spain, sa may Barcelona, merong Anthony Gaudi, di ba? Marami siyang ginawa doon sa Barcelona. Dito naman sa Italy, si Michelangelo, yung marami siyang ambag, no? Tsaka mga famous yung mga ginagawa, no? Yan guys, meron din nagpo-procession dyan na parang small group, tapos nagpipray sila. But this is the St. Peter's Basilica. Okay, so nandito na tayo sa largest church in the whole world, St. Peter's Basilica. Laki niya nga, oh. Tingnan niyo pa sa area na to. Ooh. Oh my God, ang laki guys. Dito tayo sa gitna para mas makita niyo yung laki niya. Oh my gosh. Selfie tayo guys. St. Peter's Basilica. Oh. Tapos meron ditong mga upuan. Pag nagmimisa siguro. Yung mga upuan nila. Pero ang lawak ng ano ng sa yung altar. Kung nandun yung pare, tapos yung upuan nandito. Parang ang layo, no? Hindi mo masyadong makikita yung pare. Or pwedeng umupo dito, or pwedeng tumayo dito pag nagmimisa, no? Kasi ang layo pa ng altar nila eh. Magdasal lang tayo, mag-pray ulit tayo na nandito tayo sa Italy, di ba? Parang every bansa na pinupuntahan natin, no? Nakakapasok tayo sa church. So mag-pray tayo dito. Kaya sa Switzerland, hindi ako nakapasok, no? Yan, dito na lang. Mag-pray tayo dito sa St. Peter's Basilica. Yung nakikita-kita mo lang to sa mga news, di ba? Dati pag nagbabalita about mga ganyan, nakikita-kita mo lang siya. Ay, ito, ang laki niya, grabe. Ah, ito yung dome. Ito yung dome. Ayan. Yun yung dome na dinesign ni Michelangelo. That's the dome. Oh, grabe yung mga ceiling nila. Tignan nyo yung ano. No? Grabe ka intricate din yung mga details nila. Okay guys, I have to share this kasi nakita ko siya as in ng aking mga mata. Pero wait lang, may gwapo. No. Okay, go. Back to the story. So, naglalakad ako sa bridge na to. Tapos yung mga tao sa unahan ko, dalawa sila na magjowa. Tapos may lumapit sa kanila na matangkad na sige, di na ako magsasabi ng race kasi parang na-offend yung iba, pero matangkad. And then sabi niya doon sa lalaki, may something daw sa bag mo. Sabi ng lalaki, tapos sabi nung lalaki, anong something? Tapos
tinuturo niya yung bag. Tapos yung lumalapit na matangkad na lalaki, tinuturo niya yung bag. Tapos syempre sabi ng lalaki, anong may something sa bag ko? Tapos dilapit nung lalaki. Papakita ko na lang sa inyo guys kung sino siya. Ayan yung naka-cup na matangkad. Ayan. So lumapit siya and then hinawakan niya yung bag ng lalaki. Tapos may dala siyang relo. Tapos pagkahawak niya sa bag ng lalaki, edi nilagay niya sa hinawakan niya yung bag. Tapos yung relo, nilagay niya yung relo. Sabi ng lalaki, uy, bakit mo nilalagay yung relo? Parang ginanon niya. Tapos parang ano niya na, parang sisingilin niya na yung lalaki. Parang sasabihin niya na hinawakan yung relo, ganun. Tapos parang ano ka na, i-force ka na parang bayaran yung relo kasi hinawakan mo. Tapos buti na lang kasama ng lalaki yung jowa niyang babae, inaaway nila na hindi, di namin bibiliin yan, yung parang inano mo lang parang hinawakan mo lang yung bag namin, tapos biglang ngayon sisingilin mo na kami sa relo namin. So siguro isa sa mga modus nila guys, sasabihin nila may something sa bag mo, don't ever allow them to touch your bag. Kasi minsan may ilalagay pala silang relo, tapos sisingilin ka na parang dapat bayaran mo na kasi hinawakan mo na, nandyan na sa bag mo yan na. Don't fall for that trap. So first hand nakita ko siya kasi nasa harap ko sila. Yun guys, maglalakad tayo papunta ang Colosseum. Ang gaganda talaga ng mga architecture nila, no? Sa totoo lang dito sa Europe, yung pinaka gusto ko talaga yung naglalakad lang, di ba? Nasabi ko na to dati pero paulit-ulit. Yung sa tourist spots, medyo napapagod ako kasi may mga pila, may ticketing, alam mo yun, parang may fina-follow ka. Pero dito parang free ka lang. Free lang yung feeling mo, nag-appreciate ka na ng architecture. Pero syempre first time ko kasi dito sa Rome, so gusto ko na mapuntahan yung mga tourist spots. Pero siguro if babalik ako next time dito, yung parang chill na lang. Mas na-enjoy ko yung Europe kapag chill lang, yung wala akong mga tourist spots masyado. Yung parang kakain ka lang, tapos lakad-lakad ka lang dito. Ang saya ng ganong itinerary, lakad-lakad lang. So yun guys, after walking for like 45 minutes, ang layo ng nilakad ko. But yeah, that is the Colosseum. Pero if you can see, may mga construction ongoing dito sa kanyang paligid. But let's move closer to the Colosseum. Yun guys, kakarating ko lang na may picture na agad ako. Like hindi na ako nahiya. May mga dalawang foreigner na babae. Sabi ko, pwede yung ka-picture. Tapos after ko, pinicturean ko na lang din sila. Ang dami niyo pang kinuha, so may mga option ako. Yan guys, the Colosseum. So ito, diba itong Colosseum, very famous siyang arena before. Kumbaga may mga gladiators dyan, naglalaban-laban. Kasi parang it's a form of entertainment. Yung mga royal families before, or yung mga emperor, ganyan. Nag-held sila ng mga games, ganyan. Mag-aaway, maglalaban-laban yung mga gladiators. Parang it's a form of entertainment. Tapos based din sa nabasa ko, parang ginagawa siya ng mga royal family, ng mga emperor to distract the poor people na mag-revolusyon. Kasi actually before daw marami ng mga issues, mga political issues, socio-economical issues. Tapos gusto nila ma-distract yung mga poor people by creating events like mga ganyan, laban-laban. Siyempre yung mga tao madi-distract sila, may entertain, mawawala yung utak nila dun sa real issues. Actually kahit ngayon naman, no, it's just hindi lang siya like it's not only a Philippine thing, it's a global issue na yung mga like nasa politics or even mga royal families, no, nagbibigay sila ng mga, for example, mga pila-pila sa bigas. Di ba yung mga ganun, libreng pabigas, libreng paganyan, para yung mga tao madidistract sila na, ay, binigyan tayo ng ganito ni mayor, binigyan tayo ng ganito ni governor. Madistract sila sa real issues na nangyayari. I'm just spitting facts, hate me if you want. Yung mga taong nag-aaway-away or yung mga gladiators, yung iba sa kanila either kailangan nilang lumaban for their freedom, yung iba naman parang they're convicted, parang makukulong sila, sentenced to death. So parang kailangan nilang, minsan unarmed sila, unnamed, isasabak sila doon. Parang yun yung punishment nila. Kung makasurvive ka, then good for you, but most probably hindi ka makasurvive, no? Or some naman mag-volunteer lang sila na gusto nilang maging gladiator, gusto nilang lumaban, parang bragging rights, parang ano sa pamilya nila, parang karangalan sa pamilya nila. So let's try if makakapunta tayo dun, no? Parang mas maganda yung spot dun sa taas. Guys, merong ticket yata dito. Oo, kailangan i-scan yung ticket para makapasok ka dun sa taas.
may another view of the Colosseum, but I'm already happy with my photos. And ayoko nang bumili ng ticket. Actually, meron siyang mga tickets sa Klook, may mga tours din ganun. Kasi hindi ko siya na-book in advance. Parang ayoko na mag-ticket, ayoko na mag touristy. I think enough na ako for today sa mga tourist spots. Parang happy na ako na nakita ko siya in person at nagkaroon ako ng picture. Parang gusto ko nang bumalik sa city, maglakad-lakad, kumain ng masarap, and to really immerse myself na doon sa mismong lugar. So yun lang guys, this is the Colosseum. Ayan. So maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Roma, dito sa Rome, no. I enjoyed the Rome, especially kahapon, no. Mas na-enjoy ko, I have to be honest, mas na-enjoy ko kahapon yung Rome nung wala akong itinerary, parang I was just walking around, parang ano lang, nagjo-joke lang ako, and I was just eating good pasta, carbonara. Yan. But I loved Rome. Maybe next time when I go back here, more on chill na lang talagang gagawin ko na itinerary. Kasi parang napuntahan ko na naman yung mga tourist spots usually dito na. So, ayan guys, maraming salamat. And I'll see you again on the next one. Bye!